Ang dinastiyang Joseon, kilala rin bilang Chosun, ay isa sa mga pinakamatagal na dinastiya sa kasaysayan ng Korea. Ito ay itinatag ng isang general ng Koryo na si Yi Seong-gi na naging kilala bilang Haring Taejo. Noong 1392, itinatag ni Yi Seong-gi ang dinastiyang Joseon matapos ang isang kudita laban sa huling hari ng Koryo. Pinalitan niya ang pangalan ng bansa sa Joseon bilang pagkilala sa sinaunang kaharian ng Go-Joseon. Inilipat ni Haring Taejo ang kabisera sa Hanyang na ngayon ay ang Seoul na naging sentro ng politika at kultura ng Korea. Umunlad ng lubos ang Joseon sa panahon ng ika-4 na hari nito na si Sejong the Great. Siya ang isa sa natatanging dalawang hari ng Korea na tinawag na the Great. Ang isa pa ay si Haring Gwanggaeto ng Goguryeo. Isa sa mga pinakadakilang nagawa ni Haring Sejong ay ang paglikha ng Hangul, ang alpabetong Koreano. Noong panahong yun, ang mga Koreano ay gumagamit ng mga karakter na Chino na mahirap matutunan at hindi akma sa wikang Koreano. Sa pamamagitan ng Hangul, naging mas madali para sa mga karaniwang mamamayan na matuto at magsulat. Si Haring Sejong ay isang huwarang pinuno hindi lamang dahil sa kanyang intelektual na kontribusyon kundi dahil sa kanyang malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Pinagsikapan niya magbigay ng makatarungang pamumuno at lumikha siya ng mga patakaran na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng lahat ng uri ng tao sa lipunan mula sa maharlika hanggang sa mga karaniwang mamamayan. Ang kanyang pamumuno ay tinuturing na gininto ang panahon ng Joseon. Noong huling bahagi ng ika-16 na siglo, naranasan ng Joseon ang pag-atake mula sa labas, ang Imjin War, kung saan sinalakay ng mga Hapones sa ilalim ni Toyotomi Hideyoshi ang Joseon. Si Toyotomi Hideyoshi na nagkaisa ng Japan pagkatapos ng isang mahabang panahon ng digmaang sibil ay nagpadala ng malaking puwersa upang salakayin ang Joseon. Layunin ni Hideyoshi na gamitin ang Joseon bilang ruta upang salakayin ng Ming Dynasty at palawakin ang kanyang imperyo. Noong May 1592, lumapag ang puwersa ng mga Hapon sa Busan at mabilis na sumulong patungo sa kabisera ng Hanyang. Ang hukbo ng Joseon na hindi handa at mahina ay mabilis na natalo. Ang mga Hapones ay umabot hanggang sa Pyongyang sa Hilaga. Sa kabila ng mabilis na pagsulong ng mga Hapon, ang mga taga-Joseon ay gumamit ng iba't ibang taktika ng gerilya upang labanan ang mga mananakop. Ang mga lokal na magsasaka at voluntaryong mandirigma ay nag-organisa ng mga kilusang gerilya laban sa mga Hapon. Si Admiral Yi Sun-sin, na kilala bilang isa sa mga pinakadakilang naval commanders sa kasaysayan, ay nagwagi ng sunod-sunod na laban sa mga Hapon sa dagat gamit ang kanyang makabagong turtle ship. Ang kanyang mga tagumpay ay napakahalaga sa pagharang ng mga supply at reinforcement ng mga Hapon mula sa Japan. Hindi nagtagal ay nangialam na rin ang dinastiya ng Ming na nababahala sa paglawak ng kapangyarihan ng Hapones at nagpadala ng malaking puwersa para tulungan ang Joseon. Ang pinagsamang puwersa ng Ming at Joseon ay pinatalsik ang mga Hapon sa Pyongyang. Noong 1593, pansamantalang tumigil ang digmaan para magkaroon ng negosasyong pangkapayapaan. Gayunpaman, nabigo ang pag-uusap dahil sa mga hindi pagkakasundo sa mga tuntunin. Noong 1597, muling sinimulan ni Hideyoshi ang kanyang pagsalakay. Ang ikalawang pagsalakay ay hindi gaanong matagumpay tulad ng una dahil ang puwersa ng Joseon at Ming ay mas handa na sa pagkakataong ito. Si Admiral Yi Sun-sin ay muling naging mahalagang bahagi ng depensa ng Joseon. Sa labanan sa Myeongyang, sa kabila ng mas maliit na puwersa, natalo niya ang malaking armada ng mga Hapon na isang malaking tagumpay para sa Joseon. Natapos ang Imjin War nang mamatay si Hideyoshi noong 1598. Ang natitirang puwersa ng mga Hapon ay iniwan ang Joseon. Pagsapit naman ng unang bahagi ng ika-17 siglo, hinarap ng Joseon ang problema sa bagong malakas na Qing Dynasty. Ang dinastiyang Qing na pinamumunuan ng mga Manchu ay naghangad na palawakin ang kanilang impluwensya at patigilin ang suporta sa humihinang dinastiya ng Ming na kaalyado ng Joseon. Noong 1627, pinangunahan ni Hong Taiji ang puwersa ng humigit kumulang 30,000 sundalo patungong Joseon. Sinakop ang mga pangunahing lungsod at pinilit si Haring Injo na tumakas papunta sa kuta ng Namhansansong. Pumayag ang Joseon sa isang kasunduang pangkapayapaan, kinilala ang kapangyarihan ng Qing at tinapos ang suporta para sa Ming. Sa kabila ng kasunduan noong 1627,
natiling nag-aatubili ang Joseon na lubos na magpasakop sa otoridad ng Qing at nagpatuloy sa mga gawain para sa Ming Dynasty. Noong 1636, pinangunahan ni Hong Taiji ang mas malakas na puwersa na humigit kumulang 120,000 sundalo. Matapos ang matagal na pagkubkob, lumabas sa kanyang tanggulan si Haring Injo at sumuko. Formal na kinilala ang kataas-taasang kapangyarihan ng Qing at pinutol ang ugnayan sa Ming. Sa kabila ng kanilang formal na pagsuko, ang damdaming anti-Manchu ay nananatiling buhay sa Joseon. Maraming scholar at mandirigma ang nagpatuloy sa kanilang mga lihim na gawain upang palakasin ang kanilang kultura at kalayaan. Ang mga sumunod na siglo ay napuno ng mga tunggalian sa loob ng palasyo na nagdulot ng kahinaan sa pamahalaan at patuloy na pagbagsak ng ekonomiya. Sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang Joseon ay naharap sa mga banta mula sa mga kanlurang bansa. Noong 1876, pinilit ng Japan ang Joseon na buksan ang daungan nito sa pamamagitan ng Treaty of Ganghwa. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang dinastiyang Joseon ay naharap sa matinding panloob at panlabas na mga hamon. Ang lumalaking puwersa ng mga dayuhan, partikular na ang Japan at China, ay nagdulot ng malaking pressure sa Joseon. Kasabay nito, ang mga panloob na alitan at mga kilusang reforma ay nagpalala sa kalagayan ng bansa. Isa na dito ang 1894 Donghak Peasant Revolution. Noong 1894 hanggang 1895, ang Sino-Japanese War ay naganap sa pagitan ng Japan at China na nagtapos sa pagkatalo ng China. Ang kasunduan ng Shimonoseki ay nagbunga ng pagkilala sa kalayaan ng Joseon mula sa China, ngunit nagbigay daan din sa lumalaking impluwensya ng Japan sa Joseon. Noong 1895, isang mahalagang pangyayari ang naganap kung saan pinatay ang reyna ng Joseon. Si Empress Myeongseong, kilala rin bilang Queen Min, ay isang matibay na taga-suporta ng China at tumutol sa lumalaking impluwensya ng Japan. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding galit sa Joseon at nagpalala ng mga tensyon sa pagitan ng Joseon at Japan. Noong 1897, idineklara ni Haring Gojong ang pagtatatag ng Korean Empire upang palakasin ang soberanya ng bansa. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaang Ruso-Hapones noong 1905, ang impluwensya ng Japan sa Korea ay lumakas. At noong 1910, opisyal na sinakop ng Japan ang Korea na nagmarka sa katapusan ng Joseon Dynasty.